Good morning, Philippines! Aldo na naman kita ngunyan in Domingo asin ngunyan. Iba na nindo akong mag-aram, mag-inspired, asin makanood sa satuyang ipipicture na trayumpo digdi sa satuyang segment na Bombo Success Story. Upon answering the question po, sir, sa program po namin, which is the BA Bachelor of Arts in Communication po, sir, ang pinaka magandang part and exciting part na makikita natin dito, it's yung nagkakaroon po ng assigning sa classroom po sa isang subject namin, nagkakaroon ng tinatawag na group report. And that report po, sir, we are assigned to discuss what are some theories po, sir, na related po sa aming program. And what that theory trying to focus po. One example po, sir, saro po sa I na-remember ko po and as we relate po digdi po, sir, sa mga inot na question po about organization, it's about the um functional perspective of group decision making po, sir. In a group po, sir, kailangan po, sir, ang mga ideas and mga opinions po, sir, ng ating mga members and ka-team po natin. Not just mag-collect ng idea, but also malaman natin kung ano ba yung mga idea na pwede nating ma-input and makaka-help po sa film natin and sa group na i-want natin i-portray po din sa mga manonood po, sir. Another thing po, sir, may mga nagkakaroon din kami ng mga eksena na Mhm. dahil like for example, kaya, something role play and mga something na talagang catchy siya and hindi kasi sa amin po kasi, sir, hindi lang kasi siya itong focus or serious lang po ang discussion. One of my um advisor po, Ma'am Sherry Combis po, I like how she yung technique niya po kung paano siya magturo sa Mm. ng communication po sa amin. Sinasamahan niya po ito ng parang games no, na kung saan lahat po siya everyone are being active po, sir, para doon sa lesson po namin. Another thing, nakita ko po na doon po sa technique na yon, lahat po ng kaklase ko, even me po, nai-enjoy ko po siya without thinking na kailangan sa isa pa lang sa isa pa lang discussion, kailangan mo pa lang seryosohin ang isang lesson. Mm. Hindi pala kasi nga kung gusto mo pa lang matuto, you just add some techniques na kung saan makaka-relate yung students mo, not only to relate but also to learn also, sir, with that kind of technique po, sir. Oh, yan. Ito And follow-up. then Ay, sige, sige, sige. Sige I na, sige na. Akala ko tapos na another eh. Sige, sige, advice sige. ko po, si Sir Jess Ordinary po, sir, I like how, kung paano din po yung technique niya po sa amin, binigyan niya po kami ng freedom to choose ano yung gusto namin sa pagbo-broadcast po, sir. Sabi kaan, i-follow mo lang daw po yung heart mo, sir, kung saan mo gusto. Like for example, if gusto mo po, sir, sa entertainment po, sir, entertainment broadcasting, i-follow mo lang daw po to, sir. But what importance is yung nafa-follow mo siya kasi nga ginagawa mo siya dahil gustong-gusto mo yung yung eagerness mo doon sa bagay. News, writing, mga ganyan po, sir. And I like po, sir, kasi nga lahat ng students nakikitaan ng potential din po, sir, na i-follow kung ano yung pinaka gusto nila sa isang subject po, sir. Sa tulong ng aming mga guro po, sir. Kasi nga ang pinakamaganda po sa ganyang bagay, it's tutulungan po kami ng teacher, tutulungan din po namin yung teacher. And with that po, magkakaroon po kami ng proper communication and a successful yung ginagawa po namin, sir. Thank you po. Yan. Ito follow-up question ko, Sir Saldi. Napansin ko sa mga mass comm student, I mean, sa mga AB ko, mga ganyan, communication, journalism, ang huhusay nyo magsalita. Part ba yan ng, ng training natin? Sir? Thank you very much po, sir, for asking that question po, sir. Actually po, sir, ang mabibigay ko pong example, ako na lang po yung sarili ko. Before po ako mag-enter ng Partido State University po and mag-take po ng BA-Com po, sir, hindi po talaga ako magaling sa speaking po. Mm. Um, nang nalaman ko na
na-approve po ako doon sa BECOM na program po, sir. Sabi ko, ganito pala dapat dapat pala, kaya you are better in speaking po, sir. Kasi nga, pag sinabi kasi, ang iba po kasing mga notion ng ibang tao na if you are a com students, dapat po you are good in public speaking, you are good in communicating, you are good in delivering any kind of message doon sa nagre-receive po. Pero sa akin po, sir, ang pagkakaroon ng magandang communication po, sir, hindi po siya nakikita sa kung anong galing ng isang tao. It is based on sa kung ano ang naipapakita natin because we love to communicate with yung kusa natin siyang ibinibigay without any hindrances or without any hesitation. Kasi nga, if you are willing to communicate to other students or other person po, sir, hindi mo na yun iisipin. Ang iisipin mo it's magkaroon ng maayos na usapan, na walang iniisip na any problem po, sir. And then, sa communication din po kasi, sir, lahat po kasi, hindi po lahat, kailangan maging magaling po sa speaking po, sir. Ang pinakamaganda po is, yung paunti-unti natututo tayo sa tulong ng mga teachers natin. Paunti-unti na-adapt natin yung mga learnings na ibinibigay sa atin ng mga instructors. Paunti-unti pina-practice natin kung ano yung binibigay sa atin ng mga instructor natin. And doon makikita natin na gradually nagkakaroon ng mga a little bit progress po para po makikita natin na nung senior high school ako, I'm not good in speaking, pero paunti-unti natututo ako. And that kind of learning po, sir, it's very vital for us. Hindi lang sa akin, hindi lang po sa amin, but also to other viewers na nanonood po dito na sa communication po, sir, ang pinaka best and key po, sir, para magkaroon ng maayos na pakikipag-usap, it's to listen po, sir. Yeah. And yun lang po. Ayun. So ito last follow-up question na lang Sir Saldi. So bawal yung dito bawal sa ABCom o sa mga communication course yung introvert. Pag introvert hindi pwede. Sir, for clarification lang, sir. Actually po, may nagsasabi niyan, pero para may mga notion kasi na sabi daw pag pumasok ka sa program na communication, dapat daw matalak ka daw po, sir, sabi nila. Pero nakikita ko naman na yung mga mahinhin po, sir, paunti-unti na-change na din po yun kasi nga based din doon sa environment na nakakasama nila. And yes po, sir, talagang wala kang choice kasi nga sabi nga po, pag communication ka dapat you have a lot of information na ma-adapt na pwede mong ma-share po doon sa magiging ka-team po or doon sa ibang tao. Kasi nga pangit naman po yung yung we are seriously introvert po, sir. Yung magtatapos tayo ng college na ganun po. I'm not parang hindi po siya maganda kasi nga kasi nga pag sinabi pong college po, sir, especially we have 4 levels po, first, second, third, and fourth po, sir. Siguro po, sir, paunti-unti po, sir, matutunan natin na mag-flee or tumakas doon sa ganyang bagay po, sir. Kasi nga, mas maganda po, sir, makapagtapos ng college na marami tayong bond and makikita natin, marami parang memories na naiwan dito sa school namin na hindi lang ako student lang. I am a student with a power. I am the student with a purpose. And I am the student na merong value po, sir, sa lahat. Thank you very much po, sir. Ayun. So maraming salamat. Ito naman, Sir Chino, and siguro sa inyo na din, sa part nyo, kayo yung kausap ko, So, na-experience nyo ba na ma-smart shaming o ma-smart shame na tipong, kaya nag-ABCom yan kasi mahina yan sa math. Mga ganun na smart shaming, di ba? Kaya nag-ABCom yan kasi hindi siya magaling sa science. Mga ganun. Na-experience niyo yung ganun, Sir Chino? Po, sir, kasi lalong-lalo na po, considering the fact na yung BECom po dito sa amin is a non-board program. So, ayun po, ang kadalasan po, ang nagiging tingin ng ibang mga tao or ibang estudyante is ang nangyayari po sa amin, minamaliit po nila yung mga students na nagtitake
ng ng program na ito po sir kasi parang sinasabi po nila na madali lang naman sir kasi parang video-video lang, tarap-tarap lang daw po arrogant sir. Pero ang tigsasabi ko nga po sir about dyan is parang wala naman sa posisyon wala sa sarili natin ang mag-judge or mag-dictate kung ano man yung kayang gawin ng isang tao kasi once na ma-experience na natin yun fully na tayo mismo, doon natin ma-realize and doon natin masasabi na lahat naman ng pinag-aaralan ko or kung anong choice na pag-aralan ng tao, may kanya-kanyang struggles and challenges na may experience. So it is not right na parang lagyan natin ng label yung isang estudyante or ilimit natin yung isang estudyante doon sa kaya niya lang gawin. Kasi lahat naman, sir, ng estudyante, parang naghihirap lahat naman. That is why, sir, hindi tama na yung mag-smart shaming. Although, yes, may mga expectation ng ibang tao, pero once kasi, sir, na parang naging negative or toxic na yung expectation, doon na siya nagiging mali. Yan. Tsaka ito pa isa, sir, may narinig din ako minsan, ay, AB ko, Mascom, ano yan? Ano man da ang trabaho kayan in the future? May mga ganun eh. May mga ganun eh. Ano ang napipil nyo pag ganun? Yun nga, sir, kasi feeling ko, sir, nangyayari din yung mga ganun kasi parang hindi din aware yung ibang tao sa program na yon. Pero if ever man, sir, na may mga ganong instances o may mga ganong sitwasyon na nangyayari, ako, sir, personally, hinahayaan ko na lang siya kasi at the end of the day, yung work na ginagawa mo is lalabas din naman yan sa ibang tao or makikita rin naman nila kasi if they will just able to realize for me kasi sir yung BA Com sir parang experience siya sir na field talaga with constant discovery, creativity and growth as a student kasi sa part po namin parang every day it presents us mga bagong opportunities na explore through the power of communication. And parang ma-witness po namin doon how stories shape perspectives, influences society, and connects people across the world po, sir. So, yun po, sir. Parang sa part namin, sige ba, hayaan na lang kung ganun man ang thinking or perspective ng ibang tao. Yon, very well said, sir. So, move on tayo kay Ma'am Maylin ulit, eto ma'am, sagutin niyo ma'am kung ito misconception or truths. Sagutin niyo lang ma'am kung tama ba, totoo ba to or misconception lang. Halimbawa, unang statement, yun daw mga nasa communication course, mga chismosa, mga madadaldal. Totoo ba yun ma'am or misconception? Ano po, kung sasabihin natin kung misconception or truth kung chismosa ang mga SCOM students, sabihin natin it's quite true. Mm. Kasi mostly po talaga, nabanggit na din kanina na mga extroverted kaya yung mga student. Kaya pero hindi naman on the positive side, we are actually on the side of journalist, filmmaker, and a actor or player sa theater. Mm. So, generalized po kasi yung program. Kaya, kung sasabihin mo namin na chismosa kami or chismoso, it will be on a good way po. Kasi it's about, not really about gossiping, it's about data gathering po. Yun po. Napansin ko ma'am, di ba? Pag ganito sa mga course na ganito sa communication, bukod sa mga mahuhusay magsalita, magaling mag-English, napansin ko parang yun, hindi ko alam kung ako lang nakakapansin, yung prangka magsalita. Ano ba, tama ba? Or ako lang yung nakakapansin nun? Ma'am, Maylin? Baka po kasi na-develop na po yun. Kasi inaaralan po namin yung how communication shape the society,
So, parang nakukuha po namin kung paano kilitiin yung isang tao. Mm. Kaya parang nasasabi namin na magaling po kami magsalita kasi na-master na po namin yung pakikipag-usap sa tao po. Oh, okay. So, ito, maidagdag ko na din na katanungan, Ma'am Maylin, ano? Ano yung mga ano, halimbawa, nakagraduate ka na or ito tapos ka na dito tapos ka nang mag-aral ng communication course. Ano yung ano nito? Ano yung parang i-o-offer sa atin na career? Ano yung mga naghihintay sa atin na opportunities? Yun po. Ma'am Maylin. As I've said earlier po, na pwede po kami kung saan po mo gusto mag-venture Mm. sa broadcasting, Mm. sa film, or pagiging media po. Marami po talagang opportunity kung ano ka po as BA-Com student po. Mm. As in, napaka-wide po talaga. Yun. Lalo na, vital sa society ang communication. Mm. Yes. Okay. Yun. So ito, move on tayo kay Sir Carl ulit. Balik tayo kay Sir Carl. So ito, sir, ano yung masasabi nyo doon sa mga, anong tawag nito, nandi-discriminate sa atin, hindi naniniwala or walang believe dito sa course na mga ganito? Yung mga nag-i-smart shaming sa atin, yung mga nambabash kung meron man, ano, yung mga nambabash sa atin. Kasi syempre, 'di ba, mga communication course tayo. Pag nakagraduate kayo, ang iba sa inyo siguro magiging broadcaster, vlogger, kung ano pa man na align dito sa ating pinagtapusan na kurso. Syempre hindi mawawala yung mga panirang basher sa atin. Ano yung masasabi nyo doon sa mga imbis na suportahan na lang yung ating ganito na mga ginagawa, ganun pa yung sinasabi, puro disappointment, bad vibes. Ano yung masasabi nyo sa kanila, Sir Carl? For me po, sir, para po sa kuya, itong mga negative na sinasabi ni Desamo, pwede ginigibo mo po siya as a positive way po or para ma-motivate kami to para magpadagos despite of the judgment of the society po, sir. Kasi po, choosing BA-Com po is about choosing your passion po. Given po na nasa Philippines po kita na we should choose practical courses po. But for us po, kay po pong kasi ang pag-choose ng BA-Com po is about choosing your heart po. And kasi po ang one of the objective po kasi ng BA-Com is to preserve the culture and arts po. And I believe po it is important po na na may mga students or may mga tao pa rin na kailangan yung mag-hold or mag-preserve ng mga ganun po kasi given na nasasakop na po tayo ng digital or kaya it is important po na may may mga com student po na mag-preserve po ng araw ko ito po sa society po. All right. Ito, last question na lang, what makes you proud as, anong tawag nito? ABCom student. Wala. Sir, po? Sige. What's makes me proud po, sir, is kapag na-appreciate po ng mga people yung mga bagay na ginagawa po namin. Kasi those feedback po, sir, ginaganahan po kami para magibo pa po ning another films or magibo pa po ning mas better na na-produce na po, sir, na mga films po and theater po, sir. All right. Yun. Wala na? Na gusto dumagdag. Sige. What makes we proud po, it's we are here po. Third year na po kami and we still stand tall. We still stand strong and we still stand na naniniwala kami na kaya pala namin i-surpass those hurdles that we are experiencing, those trials that we are experiencing, and nafe-face namin siya together with our team, together with our teacher, and of course, yung soul namin. And that's the power of solidarity po, sir. Thank you very much. Asin iyanan sa tuyang ipighiras na istorya rin trayumpo manungod sarong individual asin organisasyon. Hari nawang nakanood kita, nin manlain-lain na leksyon asin na-inspirar na abuton ang sa tuyang mga pangiturugan asin maging successful. Ini si Bombo Kier Aliado,
Para sa Bombo Radio Philippines, the most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo